失礼するわ。Yo, what's up mga kasapul? Ngayon re-review natin, no? Papakita lang natin yung ating wind main na character dito sa NL29. So, ating formation is eto, Shine, tapos Camellia SP, Almond, at Tranquil. Yun yung main pairs natin. Sa will generation and will core naman, meron tayong Mantra, Slaughter, Nightmare, at saka naka-sprout tayo or fatal choice na generation. Yung ginagamit natin sa BSB, pwede rin siya sa CB, sa TR natin, yun yung ginagamit natin. Sa TL naman, meron tayong 2 sets ng TL dito. Rigidity, God Bless, Flow, ayun. Tapos, Goldfish. Tapos meron tayong TL set number 2 natin, pang boys naman natin to. Slaughter, tapos first attack lang, tapos Goldfish tayo. Pero sa BSB natin is yung Mantra talaga. Pag merong FF, Mantra, Slaughter, and Nightmare. Tapos naka-sprout tayo, or Fatal Choice. Okay, sa stats naman, focus tayo sa break. Break build tayo ngayon. Tapos damage, parahin lang natin damage increase, damage reduction natin, first rate, parahin natin yung break natin, konting crit. Tapos syempre parahin natin yung block, tsaka yung crit immunity natin para hindi tayo ma-burst. Sa basic attribute naman, syempre defense natin, kailangan natin iangat, attack natin. Tapos yung HP natin, so lang, wag naman masyadong mababa. Maintain pa rin natin siya na hindi naman siya ganun kaliit. Okay. Sa I&O natin guys, i-pry natin yung damage increase. Sa inscription natin, pry natin yung damage increase guys, tsaka first rate. Kung makachamba ka man ng damage to adventurers or the damage from adventurers reduce, yun mas maganda yun. Yun yung i-pry natin. Sa akin kasi, sa kagalagayan ko ngayon, wala pa akong nakukuhang ganun. Pangit pa yung mga IO natin. Kaya, ayun. Need pa natin tong i-remodel. Pero focus lang muna tayo sa upgrade ngayon. Kaya, ayun. Stats natin, okay lang naman yung stats. Di naman tayo naiiwan. Di naman siya ganun kababa. Tama lang. So, wind, brick build, prior talaga dapat sa wind brick build. Star Paris natin, gantong formation, pinakamalupit na formation to para sa akin. Siguro pag lumabas ulit yung Overlord pag binalik, ayun, papalitan natin yung Almond natin ng Ains. Yun. Pero sa ngayon wala pa tayong ganon. So Almond muna, tapos Tranquil, Camellia SP, tapos ayan yung Chain natin. Ayun yung formation natin sa wind natin, sa wind main natin. Tapos dito naman guys sa fantasy beast natin, ayun. Ayun yung fantasy beast natin. Sensitive natin, debuff resistance. Naughty natin, debuff mastery, alert, break, tas resolute natin, tenacity. Kailangan natin yan. Sa brave naman, kung free to play ka, pag ano ka lang, mag-capybara ka lang. So, kung may pambili ka naman ng barong, bili mo ng barong kasi talagang malaking boost din yan sa damage increase mo. Malaking tulong yan sa PvP mo. Tapos sa skills guys, bahala na kayo kung ano ilalagay dyan sa skills. Pero sana i-pry nyo yung mga percentage stats. Gaya ng mga protection rate, ganun. Protection rate, first rate, ganun. Damage to adventurers, ganun, advanced. Pero sa akin kasi pernay ko muna yung mga ano ngayon, yung mga advanced stats kasi nga wala pa, mababa pa yung IO natin, wala pa tayong nakukuhang
mga good IO dito. So, ayun. Try lang muna tayo. Tapos, wag nyo kakalimutan ha. Pag nag-break build kayo, dapat naka-mantra kayo, Slaughter at Nightmare. Yan lang dapat yung will set nyo or will generation nyo. Dapat na naka-sprout ka lang kasi mawawalan ng silbi yung wind echo mo pag hindi ganyan yung setup. Para sa akin, kasi na-try ko na din kasi yung goldfish eh. First attack mantra, goldfish. Sabi nila goods daw, pero para sa akin hindi sa akin pasok. Di kinakukulangan ako sa damage niya. Ito talaga swak na swak yung damage nito. Pwede natin subukan to. Ayan. Subukan natin siya sa mga matataas yung CP sa server. Titingnan natin kung para makita nyo kung gaano siya kasakit din. Ayun. Subukan natin to. 4.7 million yung CP. Okay. Napakataas niyan kumpara sa CP natin na 3.9. Halos mag-1 million na. Ayan. Naka-auto pa tayo. Okay. Sobrang sakit niya guys. Kung makikita nyo, grabe yung damage niya. Sobrang sakit. Nabubos kasi ng Nightmare yung debuff mastery mo. Tapos yung attack naman nabuboost ng mantra. Tapos Slaughter. At the same time yung Nightmare may boost din ng attack eh. Kaya sa break build talaga kailangan mo lang i-boost yung attack talaga para lumabas yung potential or yung damage talaga niya. So ayun, pag naka-break build ka, yung recommended ko talaga pag naka-break build ka, gantong setup sana, no? Gantong setup ng will generation tsaka will core mo. Ganito yung setup mo para lumabas yung talagang potential ng wind echo mo. At yung formation mo talagang dapat ganito. Kung wala ka pang kung meron ka namang kung meron kang Ains, ayun, yung almond, ibaba mo yung almond, palitan mo ng Ains. Kung may Ains ka naman. Pero kung wala kang Ains, pero meron kang nitong 4, yan, lagay mo. Pero pag wala ka namang tsain, ayun, pwede ka naman maglagay din ng, pag wala kang tsain, lagay mo na lang din yung lagay mo yung Edelweiss o Edelweiss. Hindi ko alam kung anong basa dyan. Ganito na lang yung formation mo. Yan. Ganyan. Pero pag may tsain ka, syempre, i-priority mo yan. Tsain kasi kaya nagdadala ng kate o yung sakit natin kasama ng pamilya SP. So ayun, ganyang formation lang, tapos ganong setup lang ng generation tsaka will core natin. Tapos gantong stats lang din, guys. Focus tayo sa death, attack, tapos break, konting crit, tapos first crit natin, tamang-tama lang din. Pero focus tayo sa damage increase. Ganong kapaldo yung damage. Nakita nyo naman. Mag-1 million yung CP gap, pero sobrang nipis lang ng buhay niya pagka nabanatan ng ating break build with buff ng attack buff na gawa nga ng ating will generation and core. Ayun, ganun siya kahapde. So ayun, kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng video, gagawa ulit ako ng recommendation ng fire, earth, and water. Ayun. Vento sussurra história sem fim. A lua dança num céu de cetim, tão cheia de cor. Silêncio que canta um sutil